Ito yung ginawa ko na one color, one station, tabletop press. So, pag install natin siya sa lamesa, ito-tornado lang natin siya. Yung bawat paa niya, mayroong butas para ma-secure natin siya sa lamesa. So, yan. Galit ko na dito siya. Nabit ko na yung dalawang kanina na para dito siya. Oras. So, pagka secure na siya, matibay na. Ito yung mga basic components niya. Meron akong print head. Tapos, meron registration gate. Plus, ito yung pivot point niya. Kailangan install na natin. Print head. Yung component ng print head ko, meron siyang knob, tsaka ito. Yung clamp para sa screen. Ito, pag kumano sa screen, tapos kinlamp natin, magle-level itong mag-isa. Tsaka hindi niya susugatan yung mga screen. Kasi gawa lang ito sa engineered plastic. Tapos sa likod, may siyang knob. Itong knob na ito, para sa seal. So, matitil natin siya sa natil sa of contact. Tatanggalin ko muna ito para ipakita ko sa inyo kung ito yung clamp para sa screen. So, medyo makapal to. 1/4 ko na steel plate. Tapos, binebend namin. Tapos, ito yung bolt para dito sa top contact. Okay. Pwede ko na itong clamp. Napalit na natin. Testing naman natin. Hindi siyang adjustment para sa tilt. Pag minsan hindi pantay yung board, so pwede natin siyang tilt. I-tilt siya. Tapos merong bolt dito para malimit niya yung tilt. Tapos pwede mo rin siya front tapos up. Adjustment. So, yun kasi yung mga basic adjustment yung setup sa printing. Next is itong para pagbaba natin, sure na hindi siya gagalaw. Meron akong registration gate na tinatawag. So, dito sa registration gate, meron siyang mga nylon bolts. Sa design ko, ginawa ko siya na tig-dalawa para mas maganda yung kapit niya dito sa bakal para mas hindi siya gumagalaw. Tapos sa ilalim, nilagyan ko rin siya ng mga bolts para pag bumaba ito, ma-prevent itong bolts na to yung just in case meron siyang pagbukas. Pero sa materialis na to, hindi niya na kaya pabukayin ito. Yung isa pang ginawa ko sa press ko, gumamit ako ng rod end. So, ipo-focus ko itong rod end ko. Yung iba ko kasing nakita, bali nagbubutas lang sila dito, tapos talagyan nila ng bolts. Pero yung sa akin, nag-isip ako ng paraan para gumalaw siya na naka-pivot lang. So, ito yung nakita kong materials. Yung tinatawag nila na industrial type na mga rod end. Yung rod end na to, meron siyang characteristic na ma-prevent niya yung misalignment
based sa specs niya, kaya niyang i-prevent yung 15 degrees misalignment. So, titingnan natin kung talagang kaya niyang i-prevent yung misalignment. Ang gagawin ko, itong knob na to, i-dislocate ko siya dito sa pagkaka-install na to. Kasi kung makikita nyo ngayon, halos ano siya, gitnang-gitna siya. So, how i-twist ko siya ng konti. So, i-twist ko siya. Yan. So, makikita nyo, hindi na siya pantay. Hindi pantay itong rod end. Tapos, ganun din gagawin ko sa kabila. Yan. So, hindi na siya pantay yung rod end niya. Yan, yung rod end niya. Pero pag ginangat ko siya, pag ginangat ko tong print head, ano pa rin siya, straight pa din siya. So, pag inangat natin siya, yan, straight pa din siya. Kasi yung rod end nga, meron siyang ball bearing sa loob na dito lang siya umiikot. So, kahit tabi nito, parehas pa din yung movement niya. So, ibabalik ko na itong rod end ko. Yan. Hold natin siya. Yan. Okay. So, yun yung rod end dito. Yan, tinatawag. Next is yung next picture naman ito. So, paano siya naglalak? Pag inangat ko siya, anong mag-aahawak sa kanya? So, ito yung sample niya. Pag inangat ko siya, nakalak na siya. Ito kasing mechanism na to, naglalak siya pag nakuha niya yung angle. Tapos kung mapapansin nyo, nakatingala masyado yung head ko. Para pag naglagay ka ng load dito, hindi yung load ng screen, hindi masyadong dadalhin itong part na to. Kasi kung nakaganyan lang yan, tapos naglagay ka ng load ng screen dito, so mabigat yung load niya, may chance na babagsak siya. Pero kung nakatingala siya ng konti, so yung support niya, parang tumutulong sa kanya. Yan. Ngayon, ang next kong papakita, itong